Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So paniwalaan natin, manindigan tayo ng matatag. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Purihin ang Panginoon. So lumigid ka po sa 13 kapatid at sabihin mo, sa aking buhay ang Diyos hindi nagbabago. Sige po, 13 kapatid. Sa aking buhay ang Diyos ay hindi nagbabago. Purihin ng Diyos, sa aking buhay, ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa aking buhay, ang Diyos ay hindi nagbabago. Bago, tao lang ang pabago-bago. Kailangan po ngayong gabing ito, meron kang mataas na inaasahan na gagawin sa iyo ang Diyos. Because you will receive what you expect. Amen? No expectation, no receiving. Amen? Kaya kailangan meron kang mataas na inaasahan every day. Amen po ba? Dahil ang Diyos, bawat araw ay may bagong gagawin. At ngayong gabi, bago ang kanyang gagawin. Nakaraan na at kasaysayan na yung kagabi. Ngayong gabi, bago ang kanyang gagawin. Amen? Kaya wag mo nang tingnan yung kagabi, ang tingnan mo ay yung kanyang mas malaking nagagawin ngayong gabi. Amen? Kaya bawat gabi, palaki ng palaki, pataas ng pataas. At kung ito ay iyong paniniwalaan, ang mangyayari sa iyo ay yung iyong pinaniniwalaan. Amen po ba? Kaya nga po, laging tandaan mo, pagdating ng malaking pagpapala, marami po ang nalalampasan ito dahil iba ang kanilang tinitingnan. Pero kung ang titingnan mo ay laging ang salita ng Diyos, masasalo mo po ang lahat. Amen? So magsiupo po kayo. Kaya nga po, basta sa Diyos, laging tandaan mo, ang Diyos ay nasa unahan. Kaya pag ikay ipopromote, kahit na ano pa ang hadlang, kahit na sino pa ang sumira sa iyo, sila'y matatalo at ikaw ay iaangat ng Diyos. Amen? Kaya kailangang tayo pong maalam sa Diyos. Pag ikaw ay pararangalan ng Diyos, ang Diyos ay gagawa ng himala para ikaw ay alisin sa kahihiyan. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo malaki ang iyong kinabukasan. Sa Diyos. Amen? Basta lagi kang nakangiti, huwag kang sisimangot. Hindi, talo lagi ang pikon. Kasabihan sa daigdig yun, talo ang pikon, kaya lagi kang nakangiti dapat. Na para bang laging marami kang pera kahit kaasya lang sa tanghalian. may isa akong kumpare. Ang tawag sa kanya ay si Ed Mapangarapin. Dahil ang lagi niyang pangarap, telebisyon. Magkakaroon siya ng television station, magkakaroon siya ng radio station. At sabi noon, dahil siya newscaster, ang sabi nung kanyang mga kasamahan, ito na naman si Ed Mapangarapin, wala namang pantanghalian. Alam mo po, dahil hindi po niya binitawan yung pangarap, pag ikaw po may pangarap, bingi ka sa pag-uyam. Sabihin mo sa iyong katabi, kung may pangarap ka, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng nakapaligid sa iyo. Aba, ay nung dumating po yung oras niya, alam niyo kung ano, meron siyang TV station sa Batangas, Lucena, at meron siyang FM station sa Baguio, sa Pampanga, sa Lucena. Bakit? Dahil siya ay mapangarapin. So ang haba ng iyong buhay ay nakaugnay sa iyong pangarap. Tanungin mo ang katabi mo, may pangarap ka ba?
Tanungin mo kung ano ang edad. Dahil kung sa kanyang edad at wala siyang pangarap, sabihin mo, huli ka na ng 50 taon. Pero, huli man at magaling na ihahabol din. Kaya sabihin mo, mangarap ka na ngayong gabi. Purihin ng Panginoon. May provision sa pangarap. Amen? At ang Diyos ay magpapakita na siya ay nasa unahan mo. Oh, ang Diyos po. Pumikit ka sandali at tingnan mo ang larawan na ikay matagumpay. Sige po. Use your imagination. Because your imagination creates. Kapag nagamit mo po, na-enhance mo ang iyong imahinasyon, ikaw po ay makalilikha because God has invested to you creative ideas. Nagtanim na po sa iyo ang Diyos ng mga magagandang mga ideya. All you have to do is to recognize it. Amen? Outwardly, you have gifts. Inwardly, you have inheritance. Sa labas, ikaw ay may kaloob. Sa loob, ikaw ay may mana. At ito ang punla at ang binhi ay ang Panginoong Jesus. So you have the blessing of the Lord. So recognize these wonderful truths. At tayo po ay technically minded, at tayo po ay nagsusuri ng ating naririnig, at inire-reject po natin ang ating narinig based on our intellectual preparation. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, isa sa isang tabi mo po yan, at tatanggapin mo ng buo ang salita ng Diyos. So ang atin pong teksto ngayong ikalawang gabi, ang paborito kong talata sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me strength. Sabay-sabay po, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ulit po, napakasarap po niyan sa buong pagkatao natin. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Pansinin po natin, through Christ. Yung pong word na true ay may beginning at meron po itong, may entrance at meron po itong exit. So I can do all things through Christ which strengtheneth me. So the moment that you were born again, the strength of Christ, ibinigay na po sa iyo. And as long as you are alive, yun pong lakas na yun ay palakas ng palakas. At mapupunan mo na napakaraming mga pangyayari na parang imposible, pero wag mong paniniwala ang imposible yun dahil nasa iyo ang lakas ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, simple lamang po ang titulo. Trusting God's great power and the strong hand. Trusting God's great power and the strong hand. Pinagtitiwalaan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang malakas na kamay. Sino ka man, anuman ang iyong pagkatao, anuman ang iyong nakaraan, matagumpay o hindi, kapag nagsimula kang magtiwala ngayong ikalawang gabi, ang dakilang kapangyarihan, pag sinabing great power, wala po itong katulad, wala po itong kahulilip. At kapag nagtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos na pambihira at walang katulad, kikilos po ang kanyang malakas na kamay. Ang Diyos po natin ay napakabuti. Amen? So sa Revelation 3:7, ang Philadelphia Church. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things which he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Atin pong pansinin,
kapag ikaw po'y nagtitiwala sa Diyos, yun pong pagtitiwala ay palatandaan na ikaw nga ay may banal na pagkatawag. At ang tumawag sa iyo at sa akin ay ang Diyos na banal. Kaya magbubukas ang mga pintuan at walang makapagsasara. At yung mga nakabukas na pintuang hindi mo dapat pasukan, magsasara at walang makapagbubukas. So maliwanag na sa sandali na ikay nagtiwala sa Diyos, ang Diyos ang magbubukas kung saang pintuan ka papasok o kung saang lugar ka maglalakbay o paparoon. Iiwas ka sa kapahamakan. Gusto mo po yun? Sa verse 8, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. So, sino po ang makakaranas ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos? Una, yung hindi itinatatwa ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pangalawang katangian, nananatili siyang ang pag-asa niya ay ang salita ng Panginoong Hesukristo. Pangatlong katangian, maliit ang kanyang lakas. Wow! So, ito pong mga katangiang ito ay kailangang nasa sa bawat isa sa atin. Atin pong balikan ang tatlong hari. Si Saul, si David, at si Absalom. Si Absalom po ay naging hari pansamantala. Ngunit atin pong tingnan kung sino doon sa tatlong hari ang walang tigatig, walang pangamba, walang kinatatakutan. Si Saul ay pinili ng Diyos dahil sa pakiusap ng bayan ng Israel. Bigyan mo kami ng hari. Samuel, dumalangin ka na bigyan kami ng hari. At pumili ang Diyos. Si Saul ay pinili ng Diyos. Pero ano po ang nangyari kay Saul? Lumaki po ang ulo. Nagipong mapagmataas, nagipong mayabang nung siya na ang hari. At maliwanag ang kasulatan na ang simula ng pagbagsak ay pagmamataas. At ang simula ng pagkawasak ay ang katigasan ng loob. Laging tatandaan po natin, mahal tayo ng Diyos. Kaya kung sakali man na hindi natin maunawaan ang kalagayan natin, may ginagawa ang Diyos para iayos tayo. Dahil ang awa pa rin niya ang kanyang pinakikilos. Hindi ang kanyang pagpaparusa kaagad. Awa muna. Kaya nga kung titingnan po natin ang kasaysayan, kaya lamang naman sila na parusahan dahil ayaw nilang magtiwala ng lubusan at hustuhan sa Diyos. Gusto nila ay yung kanilang ibig. At kung titingnan po natin, si David po ay pangkaraniwan lamang na anak. Hindi pa nga kaakit-akit ang kanyang pagiging anak. Dahil siya ay hindi isinama doon sa pipiliin. Pinatayo ang lahat na anak ni Jesse, pero si David, hindi. Dahil ang palagay ni Jesse, si David ay hindi pwedeng maging hari. Pero ang isipan ng tao ay kaiba sa isipan ng Diyos. Hello? Kaya sabi ng Diyos kay Samuel, huwag kang hahatol sa panlabas na kagayakan. Dahil ang aking pagpili ay sang-ayon sa puso. Sino si David? Si David po ay pangkaraniwang 16 na taong binata. At dahil nga siya ay hindi katulad nung kaniyang mga panganay na kapatid na lalaki, dahil sila ay mga mandirigma. Pero si David,
Doon lang siya sa tupahan. Mag-aalaga lamang siya ng tupa. At ang kanyang sandata, tirador. At ang kanyang gawain dahil malungkot po doon sa kaparangan. Kaya siya ay merong alpa at siya ay nagpapatugtog nito kapag gabing tahimik. Kaya siya po ay nahubog ang kanyang tinig sa pag-awit para payapain ang kanyang kalungkutan. Napakabisa pong pangalis ng kalungkutan ng pag-awit. Kaya ang sabi niya, at aawitan kita at ako ay magbibigay at mag-aalay sa iyo ng bagong awit. So ganun po katindi ang kanyang pakikipag-ibigan sa Diyos. At one time may dumadaluhong na oso. At tinirador niya at biniyak niya ang panga. Wala siyang takot. Sapagkat ipaglalaban niya ang kaniyang mga batang tupa. Dahil ang kaniyang kapaliwanagan, I am the shepherd of the sheep and the Lord is my shepherd. Hello? Nakukuha niyo po? Kaya yung aking inaalaga ang tupa, walang pwedeng sumaling. Sapagkat ako'y matapang dahil may nag-aalaga sa akin. I can do all things through Christ who gives me strength. Nakukuha niyo po? Kailangan ikay mapuspos ng Diyos. Learn the contrast between goodly living and godly living. Pag-aralan mong mabuti ang kaibahan ng mabuting buhay kaysa makadiyos na buhay. Alin ang mas mataas? Ang makadiyos na buhay. Dahil ang makadiyos na buhay, mabigo man nakangiti pa rin. Ang nakatingin ay sa mabuting buhay, mareklamo. Hello? Tahimik. So, laging tatandaan po natin, ang Diyos po ang mahalaga. Hindi po ang ating kailangan. Huwag kang magkakamali. Tayo narito dahil ating sinasamba ang Diyos. Yung kagalingan natin, maliit na bagay lang po yan sa Diyos. Maliit na bagay lamang yung pangangailangan natin sa pananalapi. Mas mahalaga ay ang Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. So ngayon, atin pong tingnan, si David ay hindi hinatulan si Saul. Hindi pinagsabihan, hindi pinatay si Saul. Ilang ulit, 2 ulit. Na hiniwa niya, nung unang pagkakataon, hiniwa niya ang laylayan ng baro ng hari. Ipinakita niya na ikay nasa kamay ko na, pwede kitang patayin at ako na ang hari because I was anointed by Samuel. Pero hindi po. Iginalang pa rin niya. So, pagmasdan po ninyo itong pag-uugali ni David. Si Saul ay naging hari, pero si David ay binasag muna ng Diyos bago iniluklok. Hello. So, 3 hari, si Saul ay naging hari nang walang kahirap-hirap. Si Absalom ay nagrebelde at itinuring niya at idiniklara niya ang kanyang sarili na siya ang hari. At sabi ni Sadok na tagapayo ni Haring David, huwag kang aalis ng palasyo dahil maluluklok ang matigas at rebelding anak mong si Absalom. Ano ang sabi ni David? Ang trono ay hindi akin. At hindi kailanman magiging akin ang trono. Ang trono ay sa Diyos. At kung ako ay sa Diyos, yun ay magiging akin. Wow. Nakukuha niyo po? Kaya hindi ka makikipagsiksikan, hindi ka makikipagsikuhan pag iyo walang makauukupa nung sayo sapagkat ito ay aalagaan ng Diyos, ito ay ireserba ng Diyos para sayo. Oh, purihin ng Panginoon. So si David ay matibay at matatag sapagkat siya idinaan sa pagbasag. A broken spirit and a contrite heart, God shall not despise. Kaya unawain mong mabuti, hindi sa pinag-aralan ito. Ito ay sa alab ng buhay na relasyon sa Diyos. 3 katotohanan. Number 1 is divine sufficiency.
Ano po ang divine sufficiency? Hindi ka magkukulang. The Lord is my shepherd and I shall not want. Naniniwala ka ba na hindi ka magkukulang? Kaya ang unang-unang gagawin natin, we have to judge our own heart. Atin pong hahatulan ng sarili nating puso at titingnan natin kung meron ditong bahaging makasarili. Kailangan wala po tayong hangarin para sa ating sarili. So judge our own heart and rule against its interest. So hatulan natin ang ating puso at huwag nating pahihintulutan na ang sariling hangarin ay makapaghari sa ating buhay. Kailangan ang hangarin ng Diyos ang ating paghariin. Wala ka pong talo. So what is divine sufficiency? Pero hindi ko po pwedeng itahimik na lang yung mga ginagawa niya rin sa akin dahil sabi nga po ni Pastor, pag meron daw binigay ang Panginoon, dapat wag daw isikreto kasi marami pa raw darating. Una-una gusto ko po simulan sa financial na buhay ko po kasi nung nagsimula po ako dito, down na down po talaga ako. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko, down na down po talaga ako. Kaya nagkaroon po ako ng inspirasyon na mag-attend dito kahit mahirap para sa akin kasi galing pa po ako ng pako. At meron po akong 4 na anak. Bali, single parent lang po ako at sa palengke lang po ako nag-work. Meron po akong malit na stall doon. Ambulant lang po ako. Pero yung lately, napakarami pong ginawa ng Panginoon sa akin. Kasi po yung tatay nila, siya po yung nag-insist na magbigay ng suporta. Nitong huli lang. Nasa Spain po siya ngayon. Tapos baka lilipat po siya ng Amerika. Siya na po yung nagpipilit na magbigay ng support sa mga bata, lahat. Dati nasa sa foundation po sila. Nagkaroon po sila ng matinding depression, bumaba po yung mga grades nila. Hindi na po umabot ng, dati nagna 90 plus pa sila, naging less than hanggang 84 na lang, 83. Tapos sabi ko, paano yan? Hindi pupunta na lang kayo ng public school. Yung papa na lang daw po niya magso-shoulder, so mami-maintain nila yung private school nila. Kung tutuusin, hindi ko po talaga kayang i-provide. Pero siguro nga po dahil sa maano ko sa panalangin, sabi ko, Lord, hindi mo ko sinimulan para maging talunan. Alam ko, sinimulan mo ko noon. Alam mo yung mga dinadanas ko, magtatapat ako sa'yo, lahat ng pinangako mo, mangyayari sa akin. Kaya, ang grabe po yung ginawa niya, yung kapatid ko po pinagpipray ko, na makalaya po sa buhay niya po. Kasi lagi po siyang sinusuntok po. Ito po, personal na pero hindi ko po kinakahiya kasi parang maano din po yung faith natin. Pag sinusuntok po siya ng asawa niya, ang lalaki po ng pasa, talagang ayaw naman niyang i-actionan. Sabi, ano po yun mas compay po yun sa PLM. May utak naman. Karamihan sa matatalino pagdating sa pag-ibig. Pag wala ang Panginoon, kadalasan talagang sabi ko, paano Lord, palayain mo yung kapatid ko. Ang ginawa ko yung holy oil, pinalibutan namin sa bahay. Kasi nga po, umuupa na po kami ngayon ng apartment worth 9,000. Hindi ko po kaya yon pero provide po yung tatay rin po nung anak ko. Kaya sabi ko nga, hindi, pumupunta po yung lalaki pero dineclare talaga ng kapatid ko na wala na akong pagmamahal sa'yo, ibibenta ko na yung bahay natin. Tapos nasabi ko, Lord, ito ba isang sign na talagang pinapalaya mo na yung kapatid ko? Sabi, salamat po, ang bait niyo talaga. Sabi ko, hindi ako makapaniwala. Tapos sabi ko, parang gusto ko maawa rin sa lalaki. Sabi ko, hindi ka pwedeng maawa dyan dahil kasalanan yan. Pag tinolerate mo yan, yan ang ipinalangin mo, maaawa ka. Kailangan tigasan mo yung dibdib mo. Kasi nga sa akin, yung kapatid ko, parang gusto niyang kumuha ng lakas sa akin. Sabi ko, Lord, kung ako, wala talaga akong magagawa, mahina ako. Pero dahil kasama kita, ikaw magbibigay ng lakas sa akin. Yung pangatlong testimony ko, yung hindi ko nga rin po kayang magbukas ng BPI Bank. Pero since nag-start po ako magbigay sa broadcast, kahit 500, 1,000, ganyan, basta all of my effort, 1,500, ganyan. Sabi ko, Lord, mahirap sa akin to, gagasusin ko to, pero uunahin kita. Alam niyo po, nakapagbukas po ako ng account sa BPI, nagkaroon po ako ng personal account.
Sabi ko, ang bait talaga na pa, naranasan ko po araw-araw, nagdi-deposit ako ng 2,000, 3,000, minsan 4,000. Since noong January, nag-attend po ako rito, hindi ko pa po na-testimony yan. Araw-araw, andyan po yung mga receipt ko, nagdi-deposit po ako ng 3,000, 2,000, 1,500. Galing po yun sa personal na direct selling ko po. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga. Sabi ko, pag nagtiwala ka, kahit maliit pa lang yung pera mo, grabe siya mag-multiply. Sabi ko, Lord, ngayon lang ako nakahawak ng ganitong araw-araw ko pumapasok sa bangko. Parang feeling ko, parang ba ako may perang, parang kala mo kung sino. Ano nga kahit maging totoo na talaga to na nagdi-deposit na ako ng 10, 20, 30, 40. Yung apat pong mga pang-testimony ko pa is, bigla po ako nagkaroon ng peso sa palengke ng Santa Ana po. Kasi yung kaibigan ko po doon na dati kong customer, ayaw niya na po yung pwesto. Sabi niya, gusto mo, ano mo na lang, ikaw na magbayad ng ticket. Sabi ko, grabe na itong favor na to. Bakit gano'n sunod-sunod yata? Pero sabi ko pa nagpipray ako sa umaga yan, nakaluhod ako, nakaganyan. Sabi ko, Lord, handa na ako, kahit gaano kalaki ibigay mo sa akin. Yung testimony po rito ni yung umaawit. Sabi niya, tuloy-tuloy yung pagpapala. Ting umaga, pinapatugtog ko yun, narinig ng mga, anong tuloy-tuloy na isa yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, nababaliw na yata to. Para tuloy-tuloy, may dumarating na bagong washing machine, may dumarating na bagong double burner na gas range, may dumarating na... Tapos nagbukas pa ng tindahan yung kapatid ko sa harapan, siguro nasa 40 ng puhunan niya ron. Pasok yung mga kapitbahay, nakagano, sabi ko, maganda palang patugtugin to tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung sabi ko, grabe, hindi ko na nga po masabi lahat ng mga blessing na binibigay ni God. Yun lang po yung primarily na pero marami na po hindi ko po masabi sa ngayon sa sobrang excitement. Although na hindi naman po puro blessing, may mga trials din po, pero hindi naman po sinabi ni God na puro blessing. Pagka po may blessing, mas lalo tayong dapat manginig at matakot na ibigay natin ng para sa Kanya. Kasi nakakatakot po ang kasunod nun eh. Kailangan ma-maintain natin yun. Kailangan lalo tayong lumapit sa Kanya pag dumadami yung blessing. Glory to God po talaga. Salamat po. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay, ang Diyos ay napakabuti. Ulitin po natin yung pinakahaba. Ang Diyos ay napakabuti! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So always put this in your mind, when it is over, God will always take over. Amen? Kapag lahat ng pamamaraan ginawa na po natin, lahat ng ating naisip na pwedeng solusyon at hindi nagtagumpay, hayaan natin na ang Diyos ang gumawa. At siya'y kikilos beyond what we think, beyond what we imagine. Because in the end, His ways are different from our ways. Ang isipan ng Diyos kakaiba sa ating isipan. Yung inaakala mong the best, may the best pa pala po doon. Lagi po nating tatandaan, sa Diyos walang nalulugi. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministries. Sa salitang Grego po ito ay autarkia. Autarkia, A-U-T-A-R-K-E-I-A. So this word is used to express the contentment which arises from the full supply of all our needs by God. So ito po'y kasiyahan sapagkat alam natin na ang lahat ng ating kailangan ay tutustusan ng Diyos. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay may kakayahang tumustos? Amen. For God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So napakaliwanag po na wala po tayong
talo sapagkat ang Diyos ay nasa ating panig. Kaya, ang nakita ko ay yung ginawa ni Ezra. Ano ang ginawa ni Ezra? Sa Ezra 9:4, kailangan pong magkaroon ka ng kaibigan. Kayo ba ay may kaibigan? Yung mga kaibigan mo ba ay pasanin mo? Ay yung mga kaibigan mo ba ay pabigat sa iyo? Hello? Pag inuubos ang oras mo, pag inuubos ang pera mo, makasarili yung kaibigan mong yon. Iiwas mo ang iyong sarili. Makagawin ka pang garantor. Nakukuha niyo? Umiiyak sa akin yung isang sa tinuturuan kong Biblia sa isang opisina ng gobyerno. Dang sabi niya, Brother Greg, i-pray mo nga ako sa akin. Bakit? Marami akong utang na babayaran. Ay, bakit ka naman ng utang? Di ba nagtuturo ako sa inyo na huwag kang mangungutang? Hindi utang ko, garantor ako. Nag-resign na. Ayun, so siya ngayon ang nagbabayad. Tapos doon sa isa namang opisina rin, ilang taon na ako ay nandun at nagsishare din ng salita ng Diyos. Sabi ko, asan yung mga kasamahan mo? Nagretiro na po, brother. Mati kayo natitira pa. Dahil po nag-garantor ako, ayun, mga wala namang ibayad. Kaya yung kaunting sweldo ko ang kinakalta sa akin. Hindi po dapat nangyari yon. Kung ikay may mga kaibigan na katulad nito. Then were assembled unto me everyone that trembled at the words of the God of Israel. Ang kakaibiganin mo po ay yung maaalab sa salita ng Diyos. Hello! Ang kakaibiganin mo yung sabik sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya matibay si Ezra dahil ang kanyang mga kasamahan ay maalab sa salita ng Diyos. Then were assembled unto me everyone that trembled at the words of the God of Israel because of the transgression of those that had been carried away, and I sat astonished until the evening sacrifice. So, bakit po napakahalaga na ang kasamahan mo'y maalab sa salita ng Diyos? Sa Isaiah 66:2, nahihikayat ang mata ng Diyos doon sa maaalab sa salita ng Diyos. For all those things that mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Purihin ng Panginoon. Ano po ang poor and contrite spirit? Isang lalaki o isang babae na walang inaasahan kundi ang Diyos kahit siya ay matalino. Purihin ng Panginoon. Kaya pansinin mo, hindi ka agad tatanda. Magkakaedad, pero hindi tatanda. Nakukuha niyo po. Bakit? Sapagkat ang tiwala mo ay sa Diyos. Totoo bang ang tiwala mo ay sa Diyos? Kung ang tiwala mo ay sa Diyos, kahit na magpabali-baliktad pa ang mundo, ikay iaangat ng Diyos. Kahit na maglindulan pa sa mundo, ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ikay sabik sa Diyos. At ano ang dahilan at maraming hindi sabik sa Diyos? Dahil sila'y abala sa kanilang bayaran, abala sila sa kanilang maraming problema. Hindi po malulutas ang problema sa pamamagitan ng pag-iisip sa problema. Tumuon kayo sa Diyos at sa Kanyang salita at bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Ang lulutas po sa problema ay karunungan. If you lack wisdom, pansinin po natin, if you are baffled, if you are troubled in your mind, kung litong-lito ka sa iyong isip at hindi mo alam kung paano mo lulutasin yung iyong imposibleng kalagayan, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Sapagkat siya ang may alam ng lahat. Amen? Alam niya ang solusyon doon sa iyong kinakaharap na suliranin. Huwag mong kalilimutan na nasa panig mo ang Diyos. Na ang Diyos ang iyong tulong, na ang Diyos ang iyong pag-asa, na ang Diyos hindi ka
iiwan ni hindi ka pababayaan. So, divine sufficiency. Kaya, ipagkatiwala mo na sa Kanya ang iyong posisyon, ang iyong hanap buhay. Trabahuhin mo lang yung iyong katungkulan at bahala ang Diyos sapagkat Siya ang nakakakita ng mga pagtatapat natin sa Kanya. At isang araw, maniniwala ka at hindi, aalisin yung mga hindi dapat maitaas at ipupwesto ka sa dapat mong pagkapwestuhan. Bakit? Ika'y nagpakalakas ay sa Diyos. Amen? Saan ka magpapakalakas? Sa Diyos. O, purihin ng Panginoon. Kaya nga, kung titingnan po natin, ano ang ginawa ni Ezra? Bakit siya nagdala ng lahat ng kayamanan ng templo? At nung binibigyan siya ng elite force ng hari, ang sabi ni Ezra, hindi ko po kailangan ng security detail. Diyos ko po ang mag-iingat sa kanyang kayamanan. Wow! Purihin ng Panginoon. So pinarangalan ba ng Diyos si Ezra? Sa Ezra chapter 7 verse 10. Ano ang unang ginawa ni Ezra? For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statutes and judgments. So yung pong statutes ay, ang simple meaning po ay law, L-A-W. At yung judgments po, yun po yung mga good decisions. So, to teach in Israel the law and good decisions. Ikaw at ako ay matagumpay because of our right choices, and right choices arises from good decision. Nakukuha niyo po? Kaya nga, unawain nating mabuti. Ihanda mo, ano ang ihahanda? Puso. Anong ihahanda? Hindi isip. Puso. Sapagkat ang puso ay matibay, ang puso ay matatag kapag ito'y puspos ng Espiritu ng Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. At kapansin-pansin, pinaburan si Ezra ng hari. Sa verse 23, atin pong pansinin. Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against the realm of the king and his sons? Ang sabi ng hari, dahil ang hari ay gumalang sa Diyos ni Ezra, bagamat hindi siya Hudyo, hindi siya Israelita, pero iginalang niya ang Diyos ni Ezra. Bakit? Siguro may karanasan siya na kapag inuusig niya sila Ezra, nagkakasumpa-sumpa ang kanilang buhay. Kaya nagpasya ang hari, kung ano man ang iniutos kay Ezra ng Diyos ng langit. Ano ang sabi? Ibigay ang lahat ng kailangan ni Ezra para hindi kami sumpain ng Diyos ni Ezra. Wow! So mapapansin natin na ang pagmamalasakit at pag-ibig ni Ezra ay sa bahay ng Diyos. Hello. House of the God of heaven. Nagtagumpay si Joshua because of the Ark of the Covenant. Nagtagumpay si Moses because of the rod na ibinigay sa kanya ng Diyos. Nagtagumpay si David because of the slingshot. At ika'y magtatagumpay sapagkat si Jesus ang nasa iyong puso. Ika'y magtatagumpay sapagkat ang banal na Espiritu ang nasa iyong kaluluwa. Wala kang talo sapagkat ang Diyos ang laging panalo. Greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya ilan ang umuunlad na Kristiyano dahil ilan ang lubusang naniniwala. Kaya nga kung unawain mo, number 2 after understanding divine sufficiency, number 2, so you have to form a group that those people that tremble
at the Word of God. And then number 2, stand steady in the midst of the unknown. Kung hindi mo man maunawaan yung nangyayari sa iyo, ito po ang aking pakiusap at babala sa inyo. Because there will be mysterious things all around us. Wag na wag mong titingnan ang iyong kapaligiran kapag hindi mo maunawaan ang kalagayan mo sa buhay. Dahil tiningnan mo ang kapaligiran, maiinggit ka. Bakit ako'y dalo ng gawain? Pag linggo, nasa gawain ako. Hanggang alauna. Nasa Friday revival ako at pag nagdi-daily revival, 12 nights of revival, 14 nights of revival, kompleto ako. Pero bakit ganito ang nangyayari? Ano po ang tawag dyan? Complaint. Bakit hindi ako napagpapala? Ay, paano kang pagpapala? Ay, nagre-reklamo ka. Hello? Hello? 70,000 ang namatay sa disyerto dahil marireklamo ang labi nila. Do not reason out for the unknown. Huwag mong pangangatwiranan ng mga bagay na hindi mo alam sapagkat ang Diyos ay gagawa ng mga hindi mo alam. Oh, purihin ng Panginoon. So anong gagawin mo? Ang isa pang deception ng mga Kristiyano, bakit nung ako ay mag-ikapo at nagbibigay pa ako ng kaloob? Bakit hanggang ngayon ay ako'y kapos? Bakit sila? Hindi naman sila dumadalo ng gawain. Again, learn the contrast between goodly living and godly living. Ang makadiyos na pamumuhay, matagal ang pagpapala, pero sigurado, pag nagsimula ang pagpapala sa iyo, walang hanggan, walang katapusan. Nakukuha niyo po? Bakit si Pastor Carlos ay nagpapatuloy kahit 3 stroke na? Bakit nagagawa niya ito? Because he trusts and believe God. Nakukuha niyo po. Kaya wag kang titingin sa pamasahing gagastusin mo. Ang iyong puso, ang iugnay mo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang magtutustos ng 200,000 sa iyo. In less than a day. Nakukuha niyo po. Kaya nga, stand steady in the midst of the unknown. Manindigan ka na hindi natitinag sa mga bagay na hindi mo maunawaan sapagkat alam ng Diyos, matalino ang Diyos, alam niya kung saan niya dadalhin ang mga umiibig sa Kanya. Hindi kay pahihiya. Ikaw ay aalisin sa kawalan, ikaw ay aalisin sa mga kabiguan at pagkapahiya, at ikaw ay pararangalan ng Diyos, ikaw ay papupurihan ng Diyos sapagkat nagpatuloy kang nagtitiwala sa Kanya. Magandang gabi po sa Panginoon, una sa lahat at sa inyo mga kapatid. Tunay nga pong ang Diyos ay tapat at napakabuti. Ito pong 13 nights of revival, nung in-announce po ni Bishop, minithi ko na po talaga na mabuo namin itong 30 nights na to. At ang sabi ko, Lord, gusto ko po mabuo po namin ni Paul yung 30 nights. Talaga pong sabi ko, kailangan po namin ng pinansyal dito. Dahil mga kapatid, pagpunta po kasi namin dito ni Paul, lagi po kami nakataksi. Back and forth. Papunta rito, tsaka po pauwi. Ang taxi po namin, pag hindi ako nag-tip, 200. Hindi po, 2-way na po yun. Minsan may tip pa. Yun nga po. Sabi ko, Lord, ikaw naman ang magpo-provide Sabi ko, talaga pong magang-magang doon sa devotion ko, kinausap ko na po talaga siya. Lord, sabi ko, alam ko, itong minimiti kong to, pagbibigyan mo ko. Alam niyo mga kapatid, God is good talaga and God is faithful. Kanina po, nag-text yung brother ko. At yun nga, talagang pinrovide na po, kompleto na, sobra pa. Di ba napakabuti ng Lord?
Alam niyo po, kanina ni matanggap po yung text. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, napakabuti mo naman talaga. Talagang ikay Diyos na tapat na talagang nagbibigay ng desire ng puso talaga. Kaya yun po, talagang sa biyaya ng Diyos po talaga. Ito pong 30 nights na to, meron na po kaming gagastos si Paul. To God be the glory. Yun lang po. Talagang ang Diyos pag nagpalay, advance, ano po. Meron pong verse sa Bible, sabi nga sa Psalms chapter 37, if you delight yourselves unto the Lord, He will give us the desires of our heart. So lipat nyo lang ng kaunti sa Book of Proverbs. Ang sabi naman po, the desire of the righteous is always good. And when you believe, good things will always happen to you because our God is a good God. Amen? So ang hangarin daw po ng matuwid ay laging maganda sapagkat maganda lagi ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Amen? So last na lang po, si Sister Alice. Meron pang isa. O, meron pang dalawa. O, hanggang alas 12 tayo dito. Palakpakan po natin ang ating para. Sige po, tatawagin ko po kayo. Hallelujah. Good evening. Maraming salamat sa Panginoon. Magandang gabi sa ating Panginoon at sa inyo mga kapatid. Pinapasalamatan ko talaga ang Panginoon sa kabutihan. Noong mahal na araw, pumunta po ako sa Prayer Mountain. At bumaba kami April 1, 1 month na ngayon. Tunay nga, na, pagbaba ko galing ng Prayer Mountain, ang daming tumatawag sa akin ng mga buyer ng property at saka mga ahente. Katunayan ngayon po ay may nakasalang akong property 6. Yung dalawa, yung isa na bayaran na, yung isa naman nag-down na. At yung dalawa, yung 4 inaayos yung mga papilis. Kasama na po dito yung MLQ College, yung university. Na ang halaga nun ay 1B. Ngayon, nagtatransact na rin kami. At ang kabutihan ng Panginoon, kagabi nga tumago kay Bishop, nagsusumbong ako dahil yung bumili na yun ng property, ang property na yun 11 million, nung bandang huli, nung nakilala niya na yung may-ari, inaway ako dahil hindi ko raw nasabi yung mga taxes na dapat pala isagot niya. Sabi ko, sir, wala namang problema yun kasi yung property hindi ko po hawak, kumbaga ako sa iyo, buyer ka. Yung may hawak sa property, yung kasama ko, hindi ko nasabi kasi hindi ko alam yung mga ano, pero lagi ka naman nagmamadali at hindi ko na nasundo yung taong yon para ipaliwanag sa iyo. Pero wala namang problema, bakit galit na galit ka? Ano ngayon ang decision mo? Sabi ko sa kanya nung 1 linggo. Sabi niya, hindi na ikaw kausap ko, nakadirekta na ako sa may-ari. Nagalit po ako, sabi ko, hindi naman po katakataka dahil mga 6 years ago, ginawa niya na sa akin yun kasi nakabinta na ako sa kanya dati na ang commission noon ay 180,000. Binigay niya sa akin 10,000 lang. Ay palibasa, hindi talaga masamain ang loob ko. At inulit niya, talaga nagalit ako. Nagsumbong, Bishop, ipag-pray mo ako. Galit na galit ako, Bishop. Talaga, hindi malas yung galit ko dahil inulit niya. Kasi nalate ako sa usapan namin, galing ako dito. Ang usapan namin alauna, nalate lang ako ng 15 minutes. Nakausap niya na yung caretaker doon sa binibili niya. Kaya, nagsumbong kay Bishop. Kagabi alas 7, tumawag kay Bishop. Bandang alas 9, tumawag yung kasama. Ate, ibibigay na raw po yung commission natin. Sabi ko, di ba? Kasi kausap ko si Bishop kanina. Sabi ko, gano'n. Ngayon, yung isa naman na yung nga nag-down. Tsaka yung 3 property na yun, isa lang yung buyer namin. Na, ganun siya kayaman. Nung last year, nakabinta ko sa kanya ng 20 million ang halaga. Bininta niya uli ngayon ng 40 million. Kaya bumibili siya ngayon sa amin ng 3 property, 36 million lang yon dito sa may Malacanang. At ganun kabuti ang Diyos. At ang isa ko pang ipatotoo, nung pumunta akong Quezon, may aso kasi kami malaki, Labrador. Tapos, kung bakit naman nung Biyernes, sabi ni Bishop, yung anointing oil, pwede sa garapatan ng mga aso. kung bakit nasingit kayo, samantalang sa tao dapat Yung aso na yun namin, lalo nung pumunta akong Quezon, dumami yung koto. Tapos nilagyan ko naman ng anointing oil noon, hindi ako kumbinsido kasi siguro gusto ko pa marinig yung Nung Friday, sabi ni Bishop, yung anointing oil na yun, pwede yan sa mga garapatan ng aso. Sabi, kasi yung aso namin, kinukutuhan ko yun pag alas 12 ng hating gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Napupuyat ako kasi nahihiya ako magkuto sa kanya pag araw dahil
marami nakakakita. Tapos, yung, napupuyat ako, nahirapan akong gumising pag umaga. Nilagyan ko nga opo. Nilagyan ko ng anointing oil, nawala na yung garapato. Puri ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. At isa ko pang naipatotoo, nung mga panahon na hindi ako nagdadalo dito. Noon nakadalo ako lagi noon ng 20 nights, 40 nights, saka 80 nights. Ngayon itong mga huli, hindi na kasi maraming mga kabalahan ba? Tapos wala naman mangyayari. Lagi sinasabi ni Pastor, hindi kayo yayaman dyan sa pinagkakaabalahan nyo. Dito kayo yayaman. Mga ganun. Tapos yung, sabi ko nga nung mga nakarang taon na nakahirapan namin, Lord, loobin mo na makabenta ako ng property kasi pag hindi ako nakabenta ng property, sige, mag-i-iglesia ni Kristo muna ako. Sabi ko nga, para bang, dalawang beses ko ginawa yon. Nakakabenta talaga ako. Pagkatapos, doon ko nakita na ang Panginoon mahal na mahal ako, tsaka may kahinaan din pala ang Panginoon. Yung tinutugon niya yung prayer ko. Sabi ko, pag nakakabenta ako, sabi ko, Lord, sorry, parang naano ako sa mga pinagagawa ko, pero alam ko talaga pasensyoso talaga ang Panginoon. To God be the glory. Amen. So yung anointing oil, hindi lang pampamilya, pangkuto pa. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Eh kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000.
Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali yung Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo ay naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po doon sa prayer mountain, yung rehabilitation ito. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministries. Oh. Yan, nagpapatutuo ako ng need, baka ikay hipuin ng Diyos. At kung hindi ka naman hipuin ng Diyos, hindi ka nagkakasala. Pero masasaksihan ng lahat na ang Diyos ang tutustos sa pangangailangan ng kanyang ministeryo sapagkat ang simbahan ng may-ari ay si Jesu Kristo. O purihin ng Panginoon at ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Oh, purihin ng Diyos. Kaya sa 78:41, huwag kang mag-aalinlangan. Psalm 78:41, huwag kang mag-aalinlangan, kapatid, kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon mo. Yeah, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Sa sandaling mag-alinlangan ka, sa sandali na ikay magbabago-bago ang isip, lilimitahan mo ang gagawin ng Diyos sa iyo. You are limiting the Holy One of Israel. Sa halip na ikaw ay bigyan na ng bagong promosyon, sa halip na bigyan ka na ng bagong mong bahay, hindi ka mabigyan, hindi siya makakilos because you are doubting. Nakukuha niyo po? Bakit siya? At bakit ako? Ano po yun? Envy. Di ba tapat naman ako sa iyo, Diyos? That is pride. Hello? Ayoko nang maglingkod sa iyo dahil hanggang ngayon hindi mo ako dinidinig. That is complaining. At ito po ay susumpa sa susunod na lahi. Inilalagay natin sa sumpa ang ating mga anak. Kapag ikinumpara mo ang iyong sarili, goodly living and godly living, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa mga hindi maalam sa Diyos. Ngumiti ka lang sa kanila sapagkat madulas ang kanilang paa. Nasa landas silang mapanganib. Pero ikaw, nasa siguradong lansangan patungo sa piling niya. Amen? Sa Psalms 130 verse 5. Oh, ang Diyos po'y napakabuti, malaki ang gagawin niya sa 13 gabing ito.
I wait for the Lord. My soul does wait. And in His word, do I hope? Purihin ang Panginoon. Ako ay naghihintay sa Panginoon, ang kaluluwa ko ay naghihintay, at sa Kanyang salita doon lamang ako umaasa. Hallelujah. Saan daw tayo aasa? Sa salita ng Diyos. Kung hindi mo man ito naunawaan dahil punong-puno ka ng iyong sarili, punong-puno ka ng iyong kabiguan, ika'y lumipat sa pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita at lalaya ka sa iyong kabiguan. Lalaya ka sa utang mo. Purihin ng Panginoon. Sabihin mo, akin ito. Tama sa akin ito. Amen. Verse 7. Let Israel hope in the Lord. For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption. Ano po ang ibig sabihin? Pag ikay umaasa sa Panginoon, napakaraming katubusang gagawin ng Diyos sa iyo. Tutubusin ka niya kung saan ka aalisin ka at palalayain sa mga bagay na ayaw mo, pero wala kang magawa. Ang Diyos ay gagawa ng himala para ikaw ay palayain. Gagawa ng himala ang Diyos para ikaw ay haltakin at alisin sa pusali ng kasalanan. Ang gagawin mo lang ay umasa sa Kanya. At ang awa ng Diyos, ang lahat ng umaasa sa Diyos ay kaaawaan ng Diyos. Kahit na patong-patong pa ang ating kasalanan, ikay narito para malaman mo na lahat ng iyong kasalanan ay tinubos na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. At pag tinanggap mo sa Hesus Kristo, ang lahat ng nakaraan ay tinakpan na ng dugo ng Panginoong Hesus. Plenteous redemption, may pag-asa, at ang pag-asa lamang ng bawat isa ay ang Panginoong Hesus Kristo. Then thirdly, perfection in our faith involve always money. Ang sakdal na pananalig ay laging may kasaling pera. Glory. Sa Nehemiah 2:18. Nehemiah 2:18. Makinig po kayong mabuti. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Pansinin po natin, pag inutusan ka ng Diyos na meron kang itatayo, huwag kang titingin sa iyong kamay. Pag inutusan ka ng Diyos na itayo mo ang gusali sa prayer mountain, huwag kang titingin sa iyong kamay. Titingin kayo sa kamay ng Diyos. Hello. God had spoken, the hand of my God which was good upon me. So meron pong patutuo si Nehemiah. Siya'y OFW, siya'y butler ng hari, tagasali ng alak. Pero nung sabihin ng Diyos, bumalik ka at iayos mo ang guho ng bakod ng Jerusalem, umuwi po siya, nagbalik-bayan po siya. At marami po ang humadlang sa kanya at siya'y pinipigilang gumawa. Pero pansinin po natin, siya ay pinanigan ng hari. Bakit siya pinanigan ng hari? Dahil hinipon niya ang puso ng Diyos at siya nakiusap sa Diyos, hipuin mo nga po ang puso ng hari. Hello? So when you ask God to touch the heart of someone, God will touch the heart of someone if first you touch the heart of God. Ikaw muna ang unang hihipo sa puso ng Diyos. At paano mo hihipuin ang puso ng Diyos? Magtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? Ilatag mo sa iyong harapan ang lahat ng iyong suliranin, ang lahat ng iyong bayaran, ang lahat ng iyong kabigatan sa buhay. Let your request be made known unto God and ask with thanksgiving.
So ano po ang request? Nakasulat po yun. Amen? So isulat mo para hindi ka mag-iisip, ano nga ba yung aking kailangan? Nakasulat na, 1, Lord, ito ang aking request. 2, Lord, 100, Lord. Ito po ang ika-100 kong request. At magugulat ka, through the days, check ka ng check, paid, realize, paid, done, promoted. So, magkakaroon ka ng journal at magkakaroon ka ng maraming ipagpapasalamat sa Diyos. Di po ba noon ako ay prinomote mo? Di po ba noon inalis mo yung mga taong humahad lang sa akin? Di po ba napakabuti mo? Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Di po ba noon ay ako ay kamuntik ng mamatay? Di po ba iniligtas mo ako? Salamat po, O Diyos. At pag ikaw ay nagpupurit, nagpapasalamat, gaganda ang iyong katawan. Gaganda ang iyong kabuhayan. Gusto mo yun? At sa verse 20, inulit niya. Nehemiah chapter 2, verse 20. Then answered I them and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Therefore we, His servants, will arise and build, but you have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Kapag ang Diyos po'y gagawa ng isang pambihirang gawain, siya po'y pumipili ng lalaki at babae. At kapag tinanggap ng sino mang lalaki at babae yung gagawin ng Diyos, wow, wala ka ng katatakutan sapagkat magaganap yung ipinagagawa ng Diyos. Sa kanyang paraan, hindi sa ating paraan. Sa kanyang panahon, hindi sa ating panahon. Amen? Kaya nga, unawain mo mabuti. Trusting God's great power and His strong hand, I can do all things through Christ who gives me strength. So, isulat mo ang lahat ng iyong kailangan. Gusto mo ng promotion, isulat mo. At iyong luhuran, yung iyong isinulat. Gusto mo na magkaroon ka ng mga franchises ng iyong sinimula na hanap buhay, isulat mo at iyong luhuran. Ano mang kailangan mo, isulat mo at iyong luhuran. At ikaw ay magpuri sa Diyos sapagkat ang malakas na kamay ng Diyos ang gagawa doon sa iyong kahilingan. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, be strong in the Lord and in the power of His might. Kailangang matapang ka, inaangkin mo ang lugar mo at sabihin mo ito ay paghahari ng Diyos ang naririto. Amen? Bago ka matulog, padalhan mo ng dugo ng Panginoong Hesukristo at mga anghel yung lugar na magulo. Nawala ang mga drug addict sa paligid namin dahil kapapanalangin ko at sasabi ko mga anghel ang magbabantay sa mga lansangan ng aming subdivision. At naging payapa sapagkat nagkaroon ng mga pulis doon sa harapan. At bakit nagkaroon ng mga pulis? Sapagkat may nanalangin. Hello? Nakukuha niyo po. At kapag ikay nanalangin, didinggin ka ng Diyos sa kataasan at ikaw ay susuportahan, ikaw ay susustentuhan, at ikaw ay tutulungan, at ikaw ay paggagawa ng hanap buhay na hindi mo sukat akalain, sapagkat pag nagbigay ang Diyos, beyond our imagination, beyond our thinking, and beyond our understanding. Laging malaki at pambihira. Dahil, paano mo masasabi, you are awesome in this place? Kung ang iyo namang pagpapalay dilis lang. Pero magdiwang ka pa rin kahit dilis sapagkat kasunod ng dilis ay malaking isda. Dahil yung dilis ay pagkain ng isda, kaya pag kakainin na ng malaking isda yung dilis, huli mo yung malaking isda. Ang tapat sa maliit ay pagkakatiwalaan ng malaki. Amen? Kaya kung may kulog, ang kasunod ay ulan. Amen? Kaya kung may kakapusan, ang kasunod kasobrahan. Amen? Kung may kirot, ang kasunod kagalingan. Amen? Kung may kalungkutan, ang kasunod ay kagalakan. Ang iyong titingnan ay hindi yung kalungkutan mo sa ngayon. Ang tingnan mo yung kagalakan. Ang tingnan mo yung kagalingan, hindi yung kirot. Kapag ikay nakapokus ay sa kagalingan, mawawala ang kirot. Kapag ikay nakatingin ay sa kagalakan, mawawala ang kalungkutan. Kung ano ang tinitingnan mo, yun ang maghahari sa iyong buhay. Amen? Iniwan ka ng iyong asawa, hayaan mo, sabihin mo, ikay diyan ka na lang at ako'y dito. Hello? Pero hindi sa akin sapagkat maligaya kaming mag-asawa. Amen? Nakukuha niyo po.
Basta yan ay babalik din bago magdapit hapon. Amen. Pero kung maalam ka sa Diyos, mapababalik mo yan habang hindi pa amoy lupa yung asawa mo. Amen. Kaya po, sa Diyos, laging may pag-asa. Sa Diyos na ating lakas. Sa Diyos na ating kakampi. Sa Diyos na siyang ating dadalangsinin at luluwalhatiin sa loob ng 13 gabi. Ngayon pa lamang, ibang-iba ka na. Nabibighani ka na sa Diyos sa 2 gabi at ikay sasamba sa Diyos sa 3 gabi ng kakaibang pagsamba. At aawit ka ng kaiba sa 3 gabi. At sa 3 gabi, magsasama ka na ng mga kaibigan mo. At sasabihin mo, tingnan mo ako. Tingnan mo ako, may nagbago na sa akin. Tingnan mo ako, iba na akong magdamit ngayon. Dahil sa revival. Amen. So bow down your head. At ating unawain, you have divine sufficiency, stand steady, and believe that God is at work in your life. O Diyos na aming amang makapangyarihan, siksik at pikpik na pagpapala ang ibigay mo sa iyong mga anak. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang tumanggap ay sumigaw ng Amen. Praise God. Hindi kasi ako mapakaling hanggat di ko talaga ipapatotoo to. Hindi, ganun din sa pag-aaral ng mga anak ko. Tunay nga ang Panginoon mula nung naging matapat kami ni Mr. sa pagbibigay, sa lahat ng tithes and offering. Natunay nga, yung anak kong lalaki nung mag-take ng exam sa PLM talagang nakapasa. Tapos nung sumunod na year, kasi magkasunod na yung anak ko, 1 year, 4 months lang ang pagitan. Sabi nung kasamaan ko sa personnel, sabi, Ate Yoli, paano kung hindi pumasa yung anak mong babae sa PLM? Hindi, papasayan, sabi kong gano'n sa kanya. Kaya nung binalita ko sa kanya, pumasa rin yung anak kong babae, sabi, malakas ka talaga sa Panginoon. Ang lakas daw ng faith ko, yung panalangin ko. At tunay nga, napakabuti na ron. Nakatapos ang mga anak ko talagang, wala kaming binayaran na matrikula hanggang makatapos sila. Kasi yung anak ko lalaki, engineering. Tapos nakapasa pa rin siya sa board. Natunay nga, nagkaroon din kami problema sa kanya nung 1 year na lang gagraduate, talagang nabuntis yung girlfriend. Nasa Saudi no si Brother Willie. Natunay nga nung malaman niya yun umiiyak siya sa phone. Kasi sabi niya nga daw parang gumuho yung mundo niya, nasira yung pangarap niya sa anak. Pero pinatuloy pa rin ng mag-aral ang anak ko. Bagamat na tunay nga, napakabuti ni Lord. Nung sabi ko, Lord, paano yung pag-aaral ng anak ko? Naisip ko, pero hindi sa yabang o talagang, nung panahon na yun na buntis yung napangasawa ng anak ko, na doon pa siya na dinslis, talagang napakabuti talaga ni Lord. Ganon din nung dumating yung taon na to, talagang sabi ko, yes, this is my year, kasi ito yung taon ng yung retirement kung itong 2013. Natunay nga nung birthday ko yung sinurprise ako nung 2 kong anak. Talagang hindi naman kami maghahanda. Ang kakain lang kami sa labas. Sabi nung kong babae, sa bahay na lang para pati daw yung mga kapatid ko makapunta. Marami siyang ginawang puro surprise talaga na, magsuot ka ng kulay orange kasi paborito ko raw orange. Binila niya ako ng damit. Yung pala, kinausap niya yung mga bisita, kung di ka mag-green, mag-orange kasi si Brother Willie green ang paborito niyang kulay. Ganon din. Tapos maya-maya, nung dumating siya, yung anak ko babae, may dumating na lobo. Ako, parang gustong takpan yung mukha ako sa kapitbahay kasi nakakahiya. Sabi ko, baka sabihin, bata yung may birthday. Talagang may balloons pa. Tapos mamaya, meron pa rin cake. Tapos talagang silang naghanda nung anak ko. Tapos may tarpaulin pa, may picture ko pa, picture ng family yung mga anak ko. Kaya napakabuti ni Lord. Tapos nung kailan lang, bago yung retirement ko, tumawag sa opisina namin sa personnel. Na meron daw kung, yung may-ari, kakausapin daw ako. Pag sabi niya gano'n, pagdating ko roon, may bigla daw appointment yung may-ari. Tapos sabi niya, tinanong niya, ano daw ba ang gagawin ko raw? Sabi ko, sa totoo lang, wala naman. Kasi sinabi nila na yung kalahating taon lang yung gusto kong extension. Nakiusap na kung pwede raw 1 year. Sabi ko, sige, bakit hindi? Tapos, kaya hindi na kita tinawagan na napakabuti Lord. Kasi pag makakatanggap ka ng pera sa kumpanya na, mag-clearance ka pa, marami ka pang papiro. Nagulat ako na yung binigay na talaga yung check-in ng retirement ko na, sabi ko, parang ako pa yung nagulat. Sabi ko, bibigay na. Sabi ko, parang ayaw mo, sabi sa akin.
na talaga napakabuti ni Lord talaga, yung mga blessing na, yun nga, sabi nga, yung blessing natin, this is our year. Sa Diyos ang papuri. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn na
talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Eh kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po doon sa prayer mountain, yung rehabilitation ito. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito, at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At
alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawaing ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.